Good morning, everyone. Now I am going to discuss the characteristics of 21st century. Ang among topic is all about assessing learning in social studies. So, katong first characteristic is na-discuss na siya ni Oria, among groupmate. Then, now I am going to discuss the second one to hantod ma-end ang mga characteristics. So, second characteristic of 21st century is flexibility. So, flexibility, curriculum design, lesson, and assessment require flexibility and resilience. With the growing changes in the educational landscapes, assessment should not be a one-size-fits-all form of evaluation. In short, assessment must be adapted to both the teachers and the students. So, dapat ang assessment sa karon, no, labi na sa karon nga 21st century na kanang, di ba, nag-focus ang teacher karon kay igo na lang mo facilitate sa mga students sa ilahang mga na-learn, igo na lang sila mo guide wherein dili na gid bitaw sila dili na sila ang source of information. Dapat ang isa ka student is kanang dapat knowledgeable gid siya. Then dapat karon ang assessment pod kay same sa iyang sa boundary. Sa definition diri sa flexibility, dapat ang usa ka assessment is adaptive and responsive sa diverse needs of the students. Kay since ang mga students is nabitaw siya lain-laing way para maka-learn, na sila lain-lain nga kanang different paces pod para maka-learn. Then napod sila ikuan lain-lain nga strength and weaknesses wherein ang isa ka students kay mo-excel ba sa kini nga topic or sa kini nga assessment, while ang uban kay dili pod. So dapat since diverse man ang mga students, dapat kanang responsive siya sa tanan nga maka-accommodate siya sa tanan nga learning. Then kuan man pod good ang sa karon man good kay 21st century, kay ang standardized approach kay is no longer sufficient na, wherein ang katong mga assessment, katong pen and paper test kay dili na gyud siya responsive para maka-learn ang mga students. Murag dili na gali meaningful ang ilang mga learning kay karon baya kay nag-focus na pud ta sa skills, sa understanding sa mga bata, wherein sila kay maka-construct na sa ilang mga knowledge, ma-improve na ilang mga skills. And then pod ang kanang dapat pod ang mga assessment is maka-accommodate sa diverse needs or learning styles po sa mga students. Then pod ba nag-provide, dapat pod ang isa ka assessment kay kanang mag-provide gali sa mga students o kanang opportunity sa ila tagsa, dili gali kanang na-favoritism nga mas pilion tong usa kay mas excel diha na lang pod mo focus. Dapat kanang mabantayan jud bitaw sa mga teachers ang lain-lain nga mga ways sa learners, since namantay lain-lain mga learning style. Then second one is all about integrated. So integrated assessment must always be reflective of the learner's day-to-day life experiences. It's all about stimulating thinking, constructing meaning and finding connections. So when we say integrated is kana galing kuan. So, ang karong manggod nga context sa 21st century is dapat kanang integrated jud ang assessment kay kuan ba na dapat gali mag-signifies gina siya sa kanang deeper understanding or kanang dapat deeper connection gali sa real world experiences sa mga learners. Kay ang goal manggod sa integrated sa kini nga characteristic is sa karon nga 21st century is maka-stimulate siya og higher order thinking skills sa mga students, maka-encourage siya sa mga students ug maka-construct sila og sa ilahang knowledge on their own. Kay kuan ba na kanang gali kay makatabang gali na sa ilahang mas mahimong meaningful ang ilahang mga nakatunan kay connected man siya sa kanang real life experiences. Then the third one is informative. Formative, the desired 21st century assessment must be clearly stated and explicitly taught, where students are free to display their knowledge and skills. So dali no, if ever gali na yung mga kanang activities nga ipabuhat ang teacher or kanang role, it's either role play ba or
or unsa pa nang assessment, dapat kahibaw ang isa ka student sa goal or sa learning objectives nga giset sa usa ka teacher. Kay namanggoy uban nga magpa-role play sila or nasa sila ihatag nga activity sa mga students niya, dili gali ko wala nila gi-state first ang unsay ilahang objectives. So unfair kay sa mga students, kay dapat baya aware ta, inform ta nga kanang mao nay giset nga objectives sa usa ka teacher. Kay dapat baya sa example sa criteria, dapat na dito ang creativity niya wala kahibaw, ang unity niya wala kahibaw ang mga students. So unfair sa mga students, kay dili nila mahatag ang ilahang best nga mabuhat gali, kay wala man gi-state sa usa ka teacher first ang iyahang objectives sa mga students. Giuna man niya ang paghatag sa activity nga wala ang objectives, wala ang criteria or unsa ba nang iyang giset nga mga dapat clear gid siya daan sa mga students para pod ma-aware. Then the next one is multiple methods. So, in the 21st century, an assessment continuum that includes an array of differentiated strategies is the norm. Learners must creatively showcase their knowledge and skills through relevant projects, tasks, and performances. Authentic and alternative forms of assessment are also emphasized. So, multiple methods. Moto siya kung gingon ganina nga dapat differentiated strategies ang teachers nga i-include sa iyang teaching and learning para mas ma-enhance gali ang learning sa usa ka students, since ang kita betanan kailan lain tag learning style, lain ta og weakness, lain pud ta og strength. Uban nga mas mo excel sila sa kini nga assessment, then ang uban pod kay dili. So dapat maka-accommodate jud siya sa mga learners nga mahimong meaningful ang ilahang mga learning. Kay lahi jud ta og learning style, kay naamanggoy ang uban kay mas mo excel sila sa kanang mga project, pwede sila sa kanang portfolio, sa bisag usab ba nga project unya sa assessment nga kanang kay dili gali sila inana ka maayo. Di jud ang karon manggod kay dili na jud enough ang standardized approach galing pen and paper test, kay dili na jud siya enough nga para nga maka-learn ang students. Di na jud siya, kay wala jud skills nga ma-improve, wala jud skills nga ma-enhance basta pen and paper test ang may jud ang gamiton. Dapat mix jud na siya, na ay mga depende na bay activities, na bay mga unsa bay pabuhat sa teacher nga mas makatabang sa mga students nga mas makakaton pa. Then the next one is communicated. The communication of assessment data must be transparent and readily available for all stakeholders. The learners must all the time be given feedback about their own learning progress, and parents are kept informed through giving of progress reports. So dari na communicated. So dapat effective ang communication nato sa isa ka assessment. Kay crucial jud kaayo na siya para mas mahimo mas mahimo tang supportive labi na sa mga students, mas mahimong supportive and mas mahimong productive ang ilahang learning environment. Kay for example naay kanang di ba pwede ta communicated, pwede na to may example ani kay ang galing mag PTE meeting or kanang sa classroom meeting, homeroom meeting day kanang di ba nay sa homeroom meeting kay di ba mag-release man ang usa ka teacher sa cards. So dira makita nga kanang diha makita sa parents if naning kamot ba lang anak, wala ba nagbugoy-bugoy. So dapat gali kay nakay ikapakita katong pwede mas para mas mahimong valid kay katong yung maipakita ang class record, ang attendance if naa jud permi ang ilahang anak. Kay man good, grabe gid kaayo og role ang usa ka parents para mas mahimong successful ang ilahang anak. Dili man gyud enough nga kanang ni eskwela lang, dapat i-check gali nato if naningkamot ba na ba permi ang ilahang students sa classroom. Kay nabay uban magsige lang og eskwela unya wala di ito sa classroom, kay nagsige lang og bugoy-bugoy sorry. So dapat kanang magka-communicate gyud na adjoy kanang unsa gali na kanang magtinabangay gali ang teacher ug ang parents para mas mahimong makakaton ang mga students. Dayon manggod
pwede pod ato ka, di ba, i-release sa kanang card, pwede maghatag og feedback ang usa ka teacher sa students, ay sa parents sa students. So dara pa lang kay ma-assess na sa isa ka parents pod, makatabang sila sa ilang anak nga mas maningkamot kay labi na gagmay og grado, kay hatagan baya na nay positive and negative feedback. Pwede pod sa negative feedback kay masultian na to ilahang anak. So ingon ana ra gyud kung support lang gyud ang hisgutan, go ra jud kayo na ang mga teacher and ang parents. Then the next one is technical sound. Accommodations and adjustment in sa assessment must always be readily available to meet the students' needs and uphold formless. Students should communicate their learnings in ways that are relevant and appropriate for them. To be valid, assessment should measure what it is supposed to measure. So technical sounds. 'Di ba? Ang isa ka classroom is diverse na magina siya, nagkasagulay-sagulay na. So dapat kanang differentiated jud. Mao jud na akong sige balik-balik kanina. Kay since mao jud na pod ang permi itudlo sa teacher, nga dapat differentiated jud nga para maka-accommodate siya sa lain-lain nga needs sa mga students. Kay nabayay uban sa isa ka classroom, since kuha na ta inclusive na ta karon is may mga disabilities, lain-lain man learning differences or mga kanang mga individual needs. So kay kuha man pod good, ang goal aning technical sound kini nga characteristics sa assessment is para gali ma-ensure ang learners kay nay equal opportunity nga maka-demonstrate sa ilahang mga nakatunan. Then kuan pod na sila kanang sa kanay man pod good kay ang educators kay maka-capture man pod good siya sa ability sa usa ka students, kay diha man good nila mahibaw-an if kanang effective ba ni nga strategy nga ilang gi-apply sa kanang mga students mo kanang or dili ineffective ba. So next is systematic. The 21st century assessment is a microcosm of an entire system of comprehensive and well-aligned strategies that is inclusive and balanced. So this assessment addresses all kinds of stakeholders in support of the improvement of teaching and learning. So systematic. When we say systematic is well-planned gid ni nga kanang sige na siya. Well-planned gali ni siya and organized approach na gali dili gali siya random. Kay ni manggod nga assessment is align na gid siya sa kanang learning objectives to instructional strategies para mas maka-learn ang mga students. Dapat kung unsay giset nimo nga standards or unsay imong giset is dapat ma-achieve na nimo pod usa ka teacher para ma-achieve pod nimo ang imuhang goal nga makakaton ang mga students. So when we say microcosm is little world. Little world. So when we say stakeholders man pod good kay kanang sa isa gali ka classroom kay ang learning gali kay kanang dapat mag-involve na siya sa teacher, sa students, sa parents and also sa community. Kay kuan ba na they are working together man good para mahimong success or parang ma-improve ang usa ka education. So the next one is formative and summative assessment. The main aim of assessment is to provide evidence about learning. How we use learning evidence determines whether the assessment is formative or summative. Formative and summative. So, grabe useful jud kay ni siya. Useful and helpful food sa mga students nga mas ma-enhance ang ilang mga knowledge. Kay diri man good sa mga summative or sa assessment man good kay diri makita sa teacher is if kanang effective bang ilang pagtudlo sa mga students, if kanang kay ma-assess man gud nila ang learning sa mga students, ma-assess nila kung pila ang scores, kung pila ang kanang grades nga nakuha sa students, if effective ba na ang strategies ilang gigamit. Kay kuan man pod kini man pod good nga kanang assessment formative and summative assessment kay formal man pod kanang pwede siya mahimong formal and informal processes para sa mga teachers and students para gali makuan
para mas makagather gali sila og data, mas mahimong mas makapangita sila kung unsa gi purpose ani nga kanang assessment, o para pod ma-identify nila kung unsa ilahang kanang next nga buhaton para mas maka-learn ang isa ka students. So mao to siya ang characteristics of 21st century of assessment of of assessing learning and social studies among topic. So now kanang si Miss Kayla na ang mo discuss sa next nga kan sa amo ang PPT. Thank you.